TV Sports, ngayon makausap natin live via Zoom ang tinaguriang The Hunter ng MMA World. Walang iba kundi ang 27-year-old fighter mula sa Antipolo na si Kimbert Alintozon. Good morning, Kimbert. Magandang umaga, Kimbert. Good morning po. Thank you for this opportunity. Yun, maraming salamat po ulit sa opportunity na binigay niyo po sa akin. Nakabalik po ako. You're welcome. Now, The Hunter, bago natin pag-usapan yung upcoming match mo, let's take a step back. Paano yung naging transition mo from boxing into MMA? Yun po, yung dati po kasi bata pa ako, gusto ko talagang mag-boxing. Pero nagpunta ako sa Manila na hindi boxing gym na puntahan ko, MMA gym. So, yun, doon na pinatuloy yung yung transition ko ng MMA. So, nagustuhan ko naman. So walang specific na turning point na tinigilan mo yung boxing at lumipat ka patungo sa mixed martial arts. Kumbaga, by chance, dahil sa swerte, napunta ka agad sa mixed martial arts. Tama ba? Yes po. Actually gusto ko talaga boxing dati. Pero yun nga, may opportunity na iba, so tinry ko at nagustuhan ko naman. So hanggang nagtuloy-tuloy hanggang ngayon yung karera ko sa MMA. No, Hunter, pinag-uusapan namin kanina ni Jing na from Negros Occidental ka, pero lumipat ka ng Antipolo para mag-train ng mixed martial arts. Now, bakit nag-stay ka sa Antipolo? Ano yung meron sa Alpha One Gym na sa tingin mo angat sila when it comes to training sa mixed martial arts? Iyon, sa paglipat ko sa mga Alpha One, malaking bagay talaga sa akin yung Alpha One. Kasi sila yung nag-build sa akin ngayon kung paano ako nakarank dito. Na tinulungan nila ako iangat yung karera ko dahil dati parang binigyan ako ng opportunity na mapatuloy ko po yung yung karera ko sa larangan ng MMA. At dito rin na nasa yung yung skills ko dati puro lang boxing tsaka walang pero dito na mold yung skills ko lalo na sa jiu-jitsu. So yun, naging malaking tulong talaga sa akin yung The Alpha One, yung namin si Coach Franz saka si Sir MJ, yung manager namin. Ngayon, Kimbert, pasukin natin ang recent mo na laban, no? Mukhang malaking bagay ang naganap nung March para sa iyo. How big of a deal ba yung nangyari na panalo mo recently against your Vietnamese opponent? Yun, grabe. Parang dyan nakasalalay talaga yung yung karera ko kasi natalo ako tapos yung Redemption Gold na international. So malaking bagay talaga yung yung laban ko sa Vietnam at saka yung performance ko na siguro isa din yan sa naging highlights ko but nagustuhan ng matchmaker ng Road to UFC na nagustuhan nila yung performance ko. Kaya diyan pinakita ko talaga yung yung kung sino talaga ako at yung siyempre yung trust ng yung nabigay talaga diyan ng sa akin yung family ko at yung team ko na sila na very confident sila sa akin na ipapanalo ko yung laban ko yan sa Vietnam. Kasi diyan nakakasalalay talaga yung yung karera ko Kumbaga, pero binigyan ako ulit ng opportunity na ipakita ulit yung kung sino talaga si The Hunter. Kimbert, off-air, nakwento mo nga sa amin na hunter ka kasi hinahunt mo yung mga kalaban mo at the same time, you're hunting nga your dreams. Pero curious ako, paano ka napunta sa Road to UFC Season 5 na napakabigat? Napunta ako kasi may isang contender na na-injury. Replacement.
Actually, hindi namin naasahan na makapasok kami ngayong season kasi yung plano nga dapat next year pa pero napadali by God's will talaga. Grabe talaga yung ni God na yung way niya, yung plano namin matagal pero yung plano ni God mas pinadali niya eh. Nice, Kivert. So, napaka-exciting, no? So, may parating ka na laban sa bantamweight kontra sa fighter mula sa Nepal na si Rabindra. Kamusta naman ang preparation mo so far? And ano yung fino-focus mo ngayon at the moment? Siyempre, mixed martial arts, madami yan. You know, you've got your wrestling, your striking, and your jiu-jitsu. Ano yung specific na part ng laro mo na talagang binigbibigyan mo ng pansin? Yan yung namin, pinapukusan talaga namin ngayon yung conditioning, tsaka yung pinag-ano din namin, pinag-study yung opponent namin kung saan yung butas niya. At yun yung pinag-aralan namin, yung game plan namin ngayon, kung paano i-execute ng maayos, i-execute ng maayos yung game plan namin. Tsaka nag-focus kami ngayon sa conditioning. Now, Kimbert, na-mention mo about game plan. Ano ba yung magiging game plan mo against Rabindra? And ano sa tingin mo yung angat sa performance niya or yung in terms of yung kanyang skill level? Iyan yung advantage siya talaga sa akin, yung skills niya. Pero yung game plan, doon ko na ipapakita yan sa laban. Baka gulatin na lang natin. Sinisikreto muna. Tama naman. Baka mamaya, nagre-research din. Oo nga, baka mamaya mapanood to. Kalaban. So, syempre, alam naman namin yung goal mo is manalo dito sa quarterfinals para magpatuloy-tuloy ang journey mo dito sa road to the UFC. Now, gusto kong malaman, sino ba sa MMA world ang iniidolo mo or do you look up to in MMA? Madami kasi madami na yung magagaling pero isa sa sina-idolize ko talaga sa MMA yan si Khabib kasi very humble guy. Yun si Khabib, yung idol ko sa MMA. Ito, Kimbert, gusto ko ma-extract yung thoughts mo. Ngayon, mapapalinya ka ngayon among the best of the best sa mundo ng MMA. Nandiyan si Brandon Vera and Mark Munoz as one of the few Filipino fighters na makakalaban mo. Ano yung pakiramdam? Yun, grabe. Yung pakiramdam mo talaga nakapasok ako dito. Sobrang saya ko at yun, kasi maraming fighters na magagaling dito sa Pilipinas. But isa ako sa napili na magrepresenta ng Pilipinas. Kaya ipapakita ko talaga ang dugong Pilipino na isang warrior. Kimbert, gusto namin tingnan yung bigger perspective. Malamang gusto mong pumasok ng UFC pero bilang fighter, bilang MMA fighter, ano yung pinakamalaki mong pangarap in your career? Sa career ko naman, pangarap ko lang naman na maabot yung dream ko na makapasok sa malaking league. So, ito na yun. But ito pa lang yung simula ng karera ko. Kumbaga, ito pa lang yung simula talaga ng karera ko na maabot ko yung rin talaga. But God's will naman, yung makapasok talaga sa UFC. Tsaka, siyempre, yung naman ng mga fighters, yung belt. Yun, yung siguro. On that note, good luck sa'yo, Kimbert. Yes. Malapit na ang iyong laban, May 28, and we wish you all the best. Good luck, Kimbert. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po sa opportunity na binigay niyo sa akin. Malaking bagay po to na nandito, mapakilala po ang aking sarili. At pinagpasalamatan ko rin po yung team ko, The Alpha One, Halcyon team, sa mga teammates ko, sa family ko, friends. Thank you. At inibitahan ko po kayo na suportahan po ako sa darating kong laban sa May 28 sa Road to UFC sa Macau. Please guys, support me and pray also this seat
So this is my time to show the world who is Kimbert Alintoso. We will definitely pray for you, Kimbert. On that note, again, good luck sa'yo sa upcoming fight mo this May 28.